Lindol, malalakas na bagyo at malawakang pagbaha. Ilan lang yan sa mga sakunang naranasan ng ating mga kababayan ngayong taong 2012. Sa mga panahong ito, hindi lang sinubok ang katatagan ng mga Pilipino. Sumibol din ang pag-asa, bayanihan at damayan sa oras ng pangangailangan. Balitang hatid ni Claire Delphine. Mga pagyanig, malawakang flash floods at 16 na bagyo ang nanalasa sa Pilipinas ngayong taon. Tila suki na nga ang ating bansa ng mga kalamidad at sakuna. Sa programang ito, napanood ninyo ang unang trahedya sa pagpasok ng taon, ang pagguho ng isang minahan ng ginto sa Pantukan, Compostela Valley. 700 kabahayan ang nilamon ng gumuhong lupa sa barangay Napnapan na ikinasawi ng halos 40. Maka-expect ka talaga ng maraming casualty because madaling araw nangyari. Makalipas lang ng ilang linggo, isa na namang nakapanlulumong tagpo ang ating binantayan ng kalampagin ng magnitude 6.9 na lindol, ang Negros Oriental, kabilang na ang bayan ng Gihulngan. Sa unang tingin, Animoy, normal lang na evacuation center itong lugar na ito, pero sa totoo, ito na yung ospital ng bayan ng Gihulngan. Ayan nga, naglatag na sila ng kutsyon sa damuhan at nakatungkod na nga yung mga dextrose para sa mga pasyente. Mahigit 50 katao ang naitalang sawi. Animoy ghost town ang lugar sa mga naiwang bitak-bitak na lupa at sira-sirang gusali. Pagpasok ng Hunyo, hindi naman nagpaawat ang malalakas na pag-ulan at bagyo. Kaliwat ka ng flash floods ang ating naiulat na naranasan sa Visayas at Mindanao. At nitong Agosto, maging ang Metro Manila, hindi na nakalitas. Kasama ang buong team sa paglilibot sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng habagat. Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Sakop pa ito ng Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Hindi ganoon kadali yung isinasagawang rescue operation ng Philippine Coast Guard maging nitong Philippine Navy. Dahil bukod sa walang tigil na buhos ng ulan, pataas ng pataas yung tubig baha. Mistulang water world ang buong Kamaynilaan at mga karatig lalawigan dahil sa walang patid na pag-ulan. Halos 100 ang nasawi. Napuno yung Lagos Nilad, wala makakatan. Unpassable yung yung Lagos Nilad ngayon. Tapos kasi yung tubig sa Ilog Pasig umapaw. Ay yung Tolyahan River umapaw eh. Kaya yung tubig nila pumapasok sa atin. Sa magkakasunod na kalamidad na ito, hindi na nga nakapagtatakang kabilang ang Pilipinas sa most disaster-prone nation sa buong mundo. Ayon na mismo sa 2012 World Disasters Report ng United Nations University Institute for Environment and Human Security. Pero hindi pa pala nagtatapos dito ang malagim na trahedya. Pagpasok ng Disyembre, pinakita namin sa programa ang iniwang bangungot ni Bagyong Pablo sa Compostela Valley. Mga nakakapangilabot na eksena ang aming nadatnan. Gumuhong lupa, rumagas ang putik. Dito sa harapan ko, may isang babae. Balot ng putik. Nakalabas yung kanyang paa at wala na rin saplot sa katawan. Okay, from here naman nakikita ko yung ulo na kulay pula, balot din ng putek. Sa laki ng rubble na ito, sa lawak na guho na ito, wala tayong ideas kung ilan pa yung katawan na posibleng nasa ilalim. Sa loob ng isang taon, iba't ibang matitinding kalamidad ang ating naranasan. Maraming buhay ang nalagas. Pero sa mga panahong ito, lumutang din ang iba't ibang anyo ng kabayanihan at sumibol ang pag-asa para sa mga Pilipinong tila pinanday na ng karanasan. Claire Delphine, GMA News.